few Sundays, we will be talking about the bread of life, the Eucharist. Last Sunday, we talked about Jesus feeding the multitude. And that is an allusion to the Eucharist also, how God feeds us. And the bread which God feeds us with can feed the whole world. Kaya ng Diyos provide yung pagkain ng buong mundo. God can do that. And today, Jesus reveals Himself to the people as the bread of life. And this is something we need to understand in our life. Kasi yung tinapay na to, kinakain natin sa Eucharist, diyan ang gagaling ang buhay natin. Amen? Now, ang question, ang tanong, kung gusto natin lumago sa buhay natin, spiritual life, we need to ask ourselves questions. Okay? Tanungin mo, komprontahin mong sarili mo palagi. Okay? In that way, you'll be able to grow. So you ask yourself this question, what kind of life am I living? Ano bang klase ng buhay? What is the kind of life that I am living out every day in my life? If we partake of the bread of life, then His life should flow through our lives. So yan ang tanungin natin sa sarili natin. Anong klaseng buhay ang pinamumuhay ko sa panahon na ito? Before we look at the gospel today, I would just like us to look at the Old Testament reading. The Old Testament reading, this is the story of the Israelites when God brought them out of Egypt, and He was bringing them to the promised land. But before that, they have to pass through the wilderness. And while they were there, nagutom sila at nagreklamo sila sa Panginoon. Nagreklamo sila kay Moses actually because they got hungry. And the question that I have in my mind today, masama bang magreklamo kung nagugutom tayo? Madalas naman, di ba? Pag gutom na tayo, medyo kailangan talagang kumain na. Yung may mga anak dito, nakakaintindi. Di ba? If you have children, you understand what I'm saying. Pag nagugutom na yung mga bata, magrereklamo talaga yan. Okay? But the only problem was, when God took Israel out of Egypt, God promised them new life, panibagong buhay. In Egypt, there were slaves. In Egypt, they have no hope. If you're a slave, sigurado yung anak mo magiging slave din. Yung anak niya, yung apo mo, ganun pa rin. Hindi magbabago yan. Once a slave, you will always be a slave. But God took them out of that situation. Binago ng Diyos ang buhay nila. God took them out from the land of slavery, and He is going to bring them to a land of freedom. But then, nung nagutom sila, nagreklamo sila, etong problema. Hindi naman masama pag nagutom tayo, humingi tayo ng pagkain, di ba? The only problem was, gusto nilang bumalik sa Egypt. Okay? Now that God has set them free because of their appetite, mas gustuhin nilang maging slave uli. Minsan ganyan ang tao. Dahil sa mga bagay-bagay na gusto natin, minsan, kahit na binigyan na tayo ng bagong buhay, bumabalik tayo sa dati. Okay? Because of our appetites. We want to go back. The Israelites want to go back to Egypt. Sabi nila, mas okay pa kahit slave kami. Masarap naman yung kinakain namin doon. Okay? And they complain against God. Parang tayo din yan.
Ilang beses na tayo blines ni Lord. Ilang beses na tayo dumaan sa pagsubok. Pumasa tayo, pero gusto pa rin natin bumalik sa dati. The second reading teaches us and gives us insight to this story in the Old Testament. Sabi niya, because they complained against God, and even though God fed them, they all died. Namatay sila. And Paul writes in Corinthians, this is told, yung story na to, nakasulat ito para tayo na nakikinig sa kwentong ito, hindi natin gayahin sila. That after everything God has done for them, they murmured, they complained against God, and they just want to go back, and so they died. Amen? And this story happened to them for us to learn from it. Kailangan matuto tayo. If you want to learn from the mistakes of others. Kasi pag hindi ka matuto sa pagkakamali ng ibang tao, balang araw matututo ka rin sa sarili mong pagkakamali. Okay? So that is the first and second reading. God is warning us, God is telling us, a life of complaining, a life of murmuring, wanting to go back. Kailangan natin magbago. Ngayon, let's look at change. Let's talk about change. Sa gusto at sa ayaw natin, lahat ng bagay sa buhay natin magbabago. Amen ba? Oo. Dati pag bumababa ako sa hagdan, kaya kong tumakbo. Ngayon, pag bumababa ako sa hagdan, binibilang ko na yung steps. Kasi parang susubsob ako. 'Di ba? Dati pag bumababa ako sa hagdan, hindi ko tinitingnan yung steps. Automatic yung paa ko. Naranasan nyo na ba yan? Hindi. Dati, kaya ko mag-slide sa hawakan ng hagdan. Uupo lang ako, parang automatic, slide ka lang, ganyan ka lang, balance, di ba? Nandun ka na sa baba. Ngayon, hinahawakan ko na talaga yung railing. Hindi na ako nagsaslide dyan. Nagbago na. Di ba? Maraming pagbabago. Dati, konting salita, naririnig mo, nagagalit ka. Ngayon, bingi ka na. Nagbago na. Dati, pag nagbasa ka, ganyan. Ngayon, pag nagbasa ka, ganyan. Diba? Things are changing. Amen? Because everything is passing away. Lahat ng bagay is passing away. Everything is changing around you. Dati, tuwing birthday ko, nakakatanggap ako ng maraming cologne. Sobra-sobrang daming cologne. Ngayon, pag nag-birthday ako, puro banyos ang binibigay sa akin. Iba-ibang klaseng banyos. Diba? May para sa ulo, may sa ilong, may sa kamay, lahat ng banyos. Ay, sabi ko, sa gabi ko lang ginagamit kasi sa umaga, pag ginamit ko, mag-aamoy banyos na ako. Things are changing in our lives. Amen? Whether we like it or not, tatanda rin tayong lahat. Harapin mo yung katabi mo at sabihin, tatanda ka rin. Oo. Kaya yung... Oo. Kaya kayo, pinagtatawanan niyo yung mga matatanda. Sasabihin lang na matanda sa inyo, tatanda ka rin. Okay? Lalo na yung mga bata.
Pinagtatawanan yung mga lola, pag nagkakamali yung lola. Pag nakakalimutan ng lola, tawa ng tawa yung mga bata. Sabi lang ng lola, tatanda ka rin. Okay? We will all get old. That's part of life. Everything is changing around us. And that is something we need to realize in our lives. Even our friends. Amen? Lahat ba na kaibigan mo, kaibigan ba talaga yan? May namatay. Tapos nag-prepare yung family kasi sabi niya maraming kaibigan to. So nag-prepare sila. Nung araw ng lamay, may dumating 3. 3 tao lang dumating. So sabi ng mga anak niya, bakit 3 lang? Tapos sabi ng pare, akala ko maraming kaibigan to. Oo, nakita namin sa Facebook 500 friends sa Facebook. So 500 yung kaibigan sa Facebook. Pero nung namatay siya, 3 lang ang dumating. Yan ang tanong. Lahat ba ng kaibigan mo sa Facebook, kaibigan ba talaga yan? Tanong na kayo. Okay? Kasi minsan talagang oras natin nauubos dun sa mga kaibigan. Hindi naman kaibigan yan lahat. Okay? And things will change later on. You'll find out friends, they come and go. You know, may mga kaibigan kang kasama mo, then one of these days, hindi mo na kasama. Some of them will turn away from you. Some of them will even die. Mamamatay na lang. O konti na lang yung kaibigan mo. Things are changing. Things are passing away. Now, bakit ko sinishare sa inyong lahat to? Kasi minsan, pag hindi tayo nag-iingat sa buhay natin, magbabago lang tayo, pero hindi tayo umuunlad. Amen? Things change, pero hindi lahat ng bagay umuunlad. Amen? Ang iba sa inyo parang nakatingin sa akin. Lahat ng umuunlad ay nagbabago. Amen? Lahat ng umuunlad, nagbabago yan. Pero, hindi lahat ng nagbabago, umuunlad. Klaro? Yes. It's the same thing with our spiritual life. People change. Okay? Dating snatcher. Ngayon, addict na. Nagbago ba? Nagbago. Umunlad ba? Hindi. Okay. Yan ang iba sa inyo natatawa. Diba? Christ is telling us that if we need to change, we need to change for the better. Amen? That's why we cannot do that when we keep on holding on the things that are passing away. That's why when Jesus, the people following day, yung mga pinakain niya, yung 5,000 yun, pinakain niya the previous day, the following day, hinanap siya, nandun na naman sila. Andun na naman sila. You know? Sabi ni Jesus sa kanila, alam nyo, hinahanap nyo ako at pumunta kayo dito, hindi dahil may nakita kayong milagro. Nandito kayo dahil kumain kayo. At dahil kumain kayo, naghahanap ulit kayo ng pagkain. Okay? Alam na natin mga Pilipino yan. Nasa kultura natin yan, di ba? Alam na natin yan. Pupunta tayo sa birthday. Tapos walang dala pagpunta doon. Pero pag uwi, may bit-bit. Di ba? Pupunta sa fiesta, wala namang dala. Yung walang dala, yun pa yung pinakamaraming bit-bit pag uwi. Talagang tama yung sinabi ni Sharon Cuneta. Di ba? Balutin mo.
Okay? We have to change, but if we change, we have to change for the better. Now, sabi ni Jesus, pumunta kayo dito, hindi dahil nakita niyo yung milagro. It's not because you've encountered God in your life. You come here because napuno yung tiyan nyo and you're wanting for more. Baka meron pa. Okay? And this is where He said, now do not work for food that spoils. And everything here on earth spoils. Because everything you see around you is not permanent. In other words, Christ is telling them, do not cling to things that are temporary. Hindi yung hanapin nyo. Look for the food that does not spoil, but continues on for eternity. Yun ang hanapin mo sa buhay mo. Because if we are not careful, lahat ng hinahanap natin sa buhay are all temporary things. Diba? Now, is it wrong? No. Is it wrong to look for food when you're hungry? No. Pag nagugutom ako, naghahanap talaga ako. Diba? Pag nauuhaw ka, naghahanap ka ng mainom mo. But the only problem is, when we begin to center our lives on the things that we crave and we cling to them, pinanghahawakan talaga natin yung mga bagay na yan. Temporary things can only bring us temporary satisfaction. You're here, sabi ni Jesus, not because you've encountered God in your life. You are here because you have eaten. Pag kumain ka, nagugutom ka na naman ulit, hanap ka na naman. So sabi ni Jesus, nandito kayo. That's why Jesus told them, do not just work for food that spoils. Do not look for things that are temporary. Begin to seek the things that is eternal in your life. And my dear brothers, sisters, there is only one thing or one person that is eternal, that is Jesus. Siya lang. Kung papaikutin mo yung buhay mo, wag sa bagay na temporary. Don't let your life revolve around your work, your job, your business, your family. Everything can be taken away. But when you have Christ in you, and you center your life at paikutin mo yung buhay mo kay Kristo, hindi yan makukuha sa'yo. Forever, forever, nandyan yan. Always be there. Amen? That's why, sabi ng mga tao kay Jesus, so if we're going to look for the food that does not spoil, hindi nila maintindihan eh. So sabi niya, what must we do? Anong gagawin namin? Where can we get this food? Where will we have this food? Then this is where Jesus said, I am the bread of life. Everything that you long for in your life, lahat ng longings natin eventually is for Jesus. Yun ang hanapin natin. So Jesus said, I am the bread of life. He who comes to me will not get hungry anymore. Amen? He who believes in me will never be thirsty anymore. Because He is the only thing or person that is permanent in our life. That's why siyang hanapin natin. Every Sunday when we come to church, minsan tinatanong ko, ba't kayo pumupunta pag linggo sa simbahan? Masaya kasi. Why are we so happy when we're? Because we are with our brothers and sisters. We are with our friends. Amen? Amen. Paano pag nag-away-away kayo? Ano nangyayari?
Magugulat na lang yung pare, kukonti yung nag-a-attend. Bakit walang tao sa simbahan? Ba't konti? Nag-away-away po silang lahat. Oh, yun ang problema. We come to church not because of the entertainment, not because of any other things. We come to church because of Jesus. Amen? We come here. We tell ourselves, I come here for the Lord. Ikaw ang punta ko dito, Lord. Nauuhaw at nagugutom ako sa iyo. Not on anything else, because everything else is temporary, but Christ is eternal. And we focus on Him. That's why when our lives begin to focus on Jesus and in Jesus alone, our lives would change. Amen? Magbabagong buhay natin. At hindi lang magbabago, uunlad ang buhay natin. At yan ang kailangan ng mga Kristiyano. Hindi lang magbago, kundi umulad ang buhay. But the only way for us to really prosper in our life is to have the food that does not spoil, and that is Jesus. Siya ang kunin natin. Siya ang pasok natin sa buhay natin. And how do we do that? Sabi ni Jesus, anyone who comes to me will never go hungry. Anyone who comes to me will never go hungry, because I am the bread of life. I'm going to feed you. This is the Eucharist every Sunday. Amen? Ito yung Eucharist. Every Sunday when we come here, we come to eat the flesh and blood of our Lord. Pinupuntahan natin yan. Yan ang promise niya na anyone who eats my flesh and drinks my blood will have life in him. That's why the first thing we have to understand, if we are going to change at hindi lang magbago, uunlad yung spiritual life natin, we have to come. We have to come to Christ, sabi niya, and feed on Christ. How can we do that? Through the Eucharist, through Holy Communion. Amen? At ang gusto ko sa Holy Communion, etong maganda, you cannot do it alone. Hindi mo pwedeng gawin na, ako lang, ayaw ko may tao, ayaw ko may kasama, magko-communion ako, just me, myself. You cannot do that, because when you have to receive communion, you have to come as a community. Whether you like me or not, you need me. Wala tayong Eucharist pag walang pare. Di ba? Oh. Kahit galit ka na kay Father, sige lang, magsisimba pa rin ako. Kailangan ko si Lord. Amen? At yung pare, hindi rin pwede sabihin ng pare na, wala akong pakialam sa mga tao. Kaya ko mabuhay mag-isa lang. O sige, magmisa, ikaw lang. Pag sinabi mo, the Lord be with you, sinong sasagot? Sasagutin mo sarili mo, and also with me. Diba? We come together as a community. Nagsasama pag linggo, nandito tayo. Hindi natin pwedeng gawin sa TV. Diba? Sa TV, pwede kang manood ng misa, pwede kang makinig ng homily, you can watch the things, but you can never partake of the body and blood. You have to come to church. You have to come here. Amen? This is where Christ meets us. Sabi niya, come to me. Whoever comes to me will never go hungry again. It is in the Eucharist that God invites us every Sunday. And in our church, dito sa community natin, every day may misa. Every day may misa tayo. From Monday to Sunday may misa. Then Sunday, it's the Lord's Day. It's a special day for all of us. We come to partake of Christ in the sacrament. The sacrament of the Holy Eucharist is what we call the Holy Communion. We commune with Christ. When we partake with Christ, we become one with Christ. But then we do it as a community. As a community, then we become one with each other. Okay?
Kaya nga, tinuturoan tayo ni Lord, magpatawad. Huwag magtanim ng galit sa kapatid mo sa simbahan. Magpatawad ka. Bakit? Ang hirap niyan because you are one with your brothers and sisters. Pag sinaktan mo yung kapatid mo, mas masakit sa'yo yan. Bakit? Isa lang tayong lahat. We are a communion. We are a community. That's why, kung meron mang galit sa puso natin against our brothers and sisters, you better deal it with now. Ayusin mo na yan ngayon. Magpatawad ka na. Bakit? Sinong kawawa? Ikaw ang kawawa niyan. You can never commune with Christ if there is hatred in your heart. May mga taong ganyan, hindi ako magpapatawad, pero si Lord lang, walang nangyayaring communion if you do not know how to forgive your brother and sister from your heart. Father, napakasakit magpatawad. That's true. Akala nyo ba hindi masakit yan? Pinako ka sa cross. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin para mapatawad yung kasalanan natin. He died on the cross. Was it painful? Yes, of course. Really painful. Ganon din yan sa mga taong nagkakasala sa atin. When we begin to forgive them, it's so painful, you will feel the pain of Jesus when He was on the cross. Kaya yung taong pinatawad, makinig ha, yung pinatawad naman, huwag suplado pag pinatawad ka. Pag pinatawad ka, anong sasabihin mo sa taong nagpatawad sa'yo? Ha? Maraming salamat po. Thank you. Bakit? Nandun yung sakit sa kanya dahil pinatawad ka. And you thank that person. Amen? So how do we work for the food that never spoils? How do we work to have Jesus in our lives? How do we partake of Him? Through the sacrament. Anyone who comes to me will never be hungry again. Yan ang gawin natin. Every Sunday we come. We come and feed on Christ in the Holy Eucharist. Pag may mga sama ng loob, may galit, magpatawad ka agad. Huwag patagalin. Kasi sa huli, ikaw rin ang kawawa dyan. Okay? Mas mahirap magpatawad kung nandun ka na sa dulo ng buhay mo. Mas mahirap yon. Ngayon pa lang, hindi ka pa umaabot doon, patawarin mo na. Kasi kaya pa yan. Amen? The second thing is, sabi ni Jesus Christ, and anyone who believes in me will never go thirsty. Hindi na mauuhaw. Anyone who believes in me. In our gathering every Sunday, nandiyan ang salita ng Diyos, binabasa ang salita ng Diyos. We have to learn to listen and put our confidence and trust in God. Amen? You have to put your trust and your confidence in the Word of God. Pag sinabi ng Diyos yan, it's not an option for you to take it or leave it. When God speaks to you, you better take it. Amen? Nandyan nakasalalay ang kaligtasan ng kaluluwa mo sa sinasabi ng Diyos. Amen? So you put your faith and your confidence in what God said. And the first step to that is you listen, makinig. Okay? Makinig muna. And sometimes, we cannot hear because we are not prepared to listen. Hindi natin hinahanda ang sarili natin makinig sa Diyos. That's why, pag nagmimisa tayo, pagpasok sa simbahan, alam ko namimiss niyong bawat isa. Alam ko, pag nakita-kita tayong lahat, parang isang taon hindi tayo nagkita. Di ba? Chika-chika tayo, ala.
chika-chika, kwentuhan, beso-beso, tawanan, There's nothing wrong with that. But the moment you enter the sanctuary, when you come here, huwag niyong kalimutan bakit tayo pumunta dito. Why are we here? Because we are here to encounter Christ. We are here to center our life in Christ. So we need to be able to hear what He is saying to us. That's why when you come to church, bago yung misa, yung iba sa inyo maaga pang pumupunta, that's good. You come, you sit down, and prepare your mind and heart to listen. Amen? Amen? Pambihira, pag nasa labas tayo, puro away ang kwentuhan. Away. Pagpasok mo, ang sabi ni Lord, peace. Hindi mo maintindihan yung sinasabi niya. Bakit? Yung utak mo napuno na ng away. So when God begins to speak of peace, you cannot hear God. But if you have prepared your mind and your heart, you come to church and start preparing to hear from God. God would speak to us through His Word. And the Word of God sometimes is not just in the reading of the Scriptures, even in the prayers. Habang pinipray natin, yung mga prayers, nagsasalita ang Diyos sa atin, kinakausap tayo ni Lord. Yung prayer natin, bago tayo pumasok, Almighty God, to you all hearts are open, all desires known, from you no secrets are hid. Ang sarap kaya ng prayer na yan. Alam mo ibig sabihin ng prayer na yan? Magpahinga ka, tama na yung pagkukunwari nyo. Kilala ka ng tatay mo. Because sometimes we get so tired. You know why we are so tired? Because we keep on pretending. When we're in the world, we pretend we're strong. When we are outside, we pretend we are in control of our life. Nakakapagod yan. Pero pag humarap ka sa tatay mo, when you come before God, Almighty God, to you all hearts are open. My heart is open to you. All my desires are known to you. From you I have no secret to hide. And here I am, not pretending. I am taking off my mask and my armor before you, O God. I rest in your presence. God loves us as we are. Hindi mo na kailangan pilitin ang Diyos mahalin ka. Hindi mo na kailangan magpumorma pa para mahalin ka ng tatay mo. Kahit ano pa ang buhay mo, mahal na mahal ka ng Diyos. It's so liberating. It's so relaxing to come before a God who already knows us very well. Amen? Prayer lang yan. But if you listen to that prayer, that's what God is telling you. It's okay. Do not worry about your life. I know every detail that is happening in your life. I know every mistake that you have done, and it's okay with me. I'm going to help you if you will let me help you. That's what God is saying. So those are the two things we need to understand in our life. We will never progress. Hindi tayo uunlad. Magbabago lang tayo, hindi tayo uunlad if we keep on seeking the things and clinging on to the things that are temporary in life. Amen? We need to learn now to cling to what is eternal. And who is that? That is Jesus. Learn to center your life now on Christ. Everything will be taken away, but the person who has Jesus in his heart, that Jesus will never be taken away from you. Kaya nga hindi ka natatakot sa buhay. Kasi yung pinaka-importanting bagay na nasa puso mo ay hindi pwedeng kunin. At hindi pwedeng mawawala. Amen? Amen. And the way for us to be able to do that is we have to come to Christ. Punta tayo paglinggo. Let's receive Him. Let's receive His body. You know? Anyone who comes to me will never go hungry again
who comes to me in the Eucharist where God makes Himself available to us and we feed on Him. Then the second thing, we have to put our faith and confidence in what God is saying to us. We start by listening to God. Amen? We start by putting our undivided attention to God. Now, what would happen? Anong itsura ng buhay na umuunlad sa Diyos? What is the picture of a life that is now prospering in God? Anong itsura ng Kristiyanong umuunlad talaga sa relasyon niya sa Panginoon? That person is now guided and moved only by the truth, yung katotohanan. Yan ang mag-motivate ng buhay mo. And this is very important because there are so many people today who live their lives based on what they feel and not the truth anymore. Amen? Kaya pag feel nilang sumampal ng tao, sasampalin nila. Bakit? Yun ang buhay nila eh. They are moved by their feelings. They are motivated by what they feel. That's why may mga taong umaalis, tinatelikuran si Jesus. Bakit? Kasi hindi na nila feel. They go by their feelings. But a person who prospers in his relationship with God is only moved by the truth. Pag hindi totoo yan, pag hindi nanggagaling sa Diyos yan, ay walang effect sa akin yan. Amen? Amen. And this is something we need to realize in our lives. Kaya maraming Kristiyano, yung hindi dapat gawin, yun ang ginagawa. Bakit? Udyok ng damdamin. Hindi ng katotohanan. Amen? Pag sinabing, bawal yan, hindi yan maganda, hindi yan mabuti sa'yo, makinig ka agad. Matamis yan, huwag mong kainin. O, ba't kinakain pa rin? Okay? Hindi ang katotohanan ang nagtutulak. Yung damdamin kasi. Okay? And as a people, if we are going to accomplish what God wants us to accomplish in our life, we have now to prosper in our relationship with God. Amen? And I know as a community, we are going there. Now, hindi yan pabilisan. Hindi yan madali. It takes a process. Proseso yan. Minsan mabagal. Kaya sa mga lalaki, nakikita ko nag-gym. First day sa gym, magbuhat sila ng weights. Pag uwi sa bahay nila, titingin ka agad sa mirror. Ay, hindi pa lumalaki. Isang araw ka palang nag-gym. Yung mga nagda-diet, di ba? Diet. Ang laki-laki. Da-diet. Kinabukasan, magtitimbang na. Ay, hindi ako pumayat. Mabigat pa rin. One day ka palang nag-diet. And the spiritual life is the same. It takes a process, takes discipline, and we keep on doing it. Coming to Christ every Sunday, receive Him in the Eucharist every Sunday, listen to what God is saying, put your confidence and trust in the Lord by listening to what He's saying to us. Amen.